Macy did not need to see or hear anymore. Maliwanag na sa kanyang lahat. Kilala rin niya kung sino ang babaeng kahalingan ni Raven, si Cheska Mendoza. Ang pamilya ng dalaga isa sa malaking shareholder sa Simeon Corporation. Hindi pa maplaro sa kanya na kung hindi makukuha ni Raven sa kanya ang gusto nitong buhay, ay handa itong iwanan siya para maisakatuparan yon? Yun ba yun? O baka daligid pa sa pinapangarap itong promotion ang kayang ibigay ni Cheska? She could give him the power, the influence and the spotlight, and she could give him the physical commitment that she never gave him. Pero paano nito nagawa yun? Ang buong akala ni Macy mahal siya ni Raven. Wala man ni kaunting halaga dito ang pinagsamahan nila? O baka na-realize ng nobyo na hindi na lang ito tungkol sa pag-ibig? Kung ganun nga, wala na nga. It's too late. He's gone and it hurts. Mabagal na naglakad sa pasilyo si Macy, pabalik sa department nila. Wala siya sa sarili na mapadaan sa harapan ng opisina ni Chairman Simeon. Napaigtad na lang ang dalaga na makitang bumukas ang pinto niyon. Nang tumingala siya, nakita niya si Joseph. Kaagad lumambot ang ekspresyon ng mukha nito nang makita siya. Macy? May pagtatanong sa mga mata ng lalaki na punong-puno ng concern. Sa di malamang dahilan, bigla na lang siyang pumalaho ng iyak. Mabuti na lamang at walang ibang empleyadong padaan sa hallway na iyon. Ano na lamang ang mukhang iharap niya sa iba kung nagkataon. Mabilis naman ngunit maingat na inakay siya ni Joseph papasok sa opisina. Hindi nga naisip ni Macy na baka may ibang tao roon. Basta na lamang siyang umiyak ng umiyak. Pagkasarado ng pinto, kinabig siya nito. Umiyak si Macy dahil sa matinding sama ng loob. Ilang minuto rin siyang nanatili sa pagkakasubsob sa dibdib ng binata. Masuyong hinaplos ito ang kanyang ulo at likod. Nang sandaling iyon ang gusto lang niya ay pumalahaw na parang isang bata at kailangan niya ang dibdib na iiyakan. Nang sa wakas tumigil ang kanyang malakas na pag-iyak, kumalas siya mula kay Joseph. She tried to wipe her tears away with the back of her hands. Joseph immediately offered his white handkerchief. Here, you can use this. Bahaga ito nakangiti. Thanks. Tugon ng dalaga sa may abot sa panyo. Iginiya siya ng binata, paupo sa visitor's lounge. Sumunod naman si Macy, then he sat beside her. What happened? His voice was very concerned. Gusto niyang umiyak ulit and so, she did cry some more. At dahil basa ng panyo ng binata, isang box of dishes naman ang inabot ito kay Macy. She yanked a few pulls out of the box. Nang magangat siya ng tingin sa binata, napatawa na lang siya sa kanyang sarili. I probably would use all of that, huh? She tried to joke sa pagitan ng pagsinghot. Feel better? Joseph smiled gracefully at her. Yes, thanks a lot and I'm so sorry. You don't have to apologize, Macy. He beamed. She smiled back at him. Then she caught a look on his perfectly tailored blue long-sleeve shirt. She sniggered. Basa ka na. Wala sa loob na hinaplos niya ng kanang palad ang dibdib ng lalaki kung saan basang-basa ito ng kanyang luha. Bubunto hininga si Joseph kaya biglang napatigil si Macy sa ginagawa. Nag-iwas siya ng tingin at ginala ang mga mata sa paligid. Whose office is this anyway? Kaswal niyang tanong. My father is... Yikes! Biglang napatayo si Macy. She felt so embarrassed. I'd better go... Napatawa si Joseph. You don't have to be embarrassed, Macy. Wala si Dad ngayon. May kinuha lang ako ritong files. Paliwanag ng binata sabay dampot sa isang folder na hawak-hawak kanina. Thanks, but I should be going. She turned her head to the door. You haven't told me what upsets you. Marahang pinigilan ng binata si Macy sa braso. She sighed. Okay lang ba kung hindi mo na natin pag-usapan yun? Nagpapaunawang tinitigan niya ang binata. Alright, but please remember that I will always be here for you. And there was that handsome smile again. Yumuko si Macy para hindi siya ma-distract niyon. He reached out his hand and gently lifted her chin so their eyes know. Would meet. Hey, I can be your friend too, you know? Thanks. Bulong ni Macy. That's so nice to know. Nang umalis si Macy, isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. He did not expect that at all. Just my luck. Maniman o hindi na mag-isip ng ganun sa Joseph, it sure felt good to be there for her. More or less alam niya kung bakit umiiyak ang dalaga. Nalaman niya tungkol sa breakup nito sa nobyo 2 days ago. Pero hindi niya pipilit sa dalagang issue iyon. Hihintay niya hanggang sa maging handa na ito para pag-usapan ang tungkol doon. 2 linggo nang lumilipas simula na magkahiwalay sa ni Raven. Wala na ito at alam niyang hindi na ito babalik sa piling niya. Ngulit na mimiss pa rin niya ang binata. Bakit nga ba hindi? He was constant in her life for 8 years. Paano ba siya muli mag-uumpisa nang wala ito sa tabi niya?
Nalaman din niya na ilang linggo na palang may relasyon si Raven at Cheska at galit siya sa dating nobyo dahil doon. Hindi niya inakalang ni minsan lolokohin siya nito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit hindi lang nito diretsa ang sinabi sa kanya na may iba na itong mahal. Ngunit masakit pa rin, kahit ano pa sigurong idahilan nito upang iwanan siya. At tayong magagawa lamang ni Macy ay mag-umpisang muli na mag-isa at ang tayong konsuelo niya, hindi niya nakikita ang binata sa opisina. Naisip din niya na 2 linggo na lamang at Pasko na. This could be the saddest Christmas she would ever have. You are a big girl now, Macy. You can handle it. Pagbibigay lakas niya sa sarili. Anong ibig mong sabihin hindi ka ate ng Christmas party this year, ha? Aling nagmumukmok? Sita ni Nadja kay Macy. Naroon siya sa bahay ng kaibigan. Inimbitan siya ng dalaga para mag-dinner kasama ng mabait itong pamilya para man daw may ibang tao siyang makita. And she was talking about the annual Christmas party that the management hosts for all the employees. It would have been the first time that Macy is going to attend. Nabalitaan niya masarap ron. Bongga raw at talagang pinagkakagastusan. Alam mo naman kung bakit ayokong pumunta. Paiwas na sagot ni Macy. Noon, nasa may entrance na sa bahay ng dalaga at nagpapahangin sa hardin. Dahil ayaw mo mag-risk na makita ang talapandas mong ex. Umikot ang matang sabi ni Nadja. It would be very awkward to see him there at sigurado talagang nandun yun. Oh please, tumigil ka na nga dyan Lola. Huwag kang unfair sa sarili mo, no? He made choices for himself, so you should move forward just like him. Yes, but I don't know about the party. Huwag kang masyado magmukmok. Ano ba? Isa pa, if you should feel anything, you should be mad at that jerk. To think has been doing that behind you? Ay nako. Inis nitong sabi. Lola, makinig ka sa akin ha. Pupunta tayo together and we will party all night long, okay? Ano pa nga ba magagawa ni Macy ngayong mapilit ang kanyang kaibigan? Tumawa siya. Okay. Ata girl. Nadja smiled satisfactorily. And besides, hindi lang si Raven na makikita mo sa party. There will be so many people, you won't even notice him. Pagkatapos, biglang nanunukso ang mga mata nito. Siyempre, andun si Joseph. Hindi mo siya namimiss dahil siguradong hahanapin ka rin nun. Napakunot ng noo si Macy sandali at saka napatawa pagkatapos. What? What has got to do with this? Oh, got me that crap, will you, princess? Sumingasing ito. I know he's not making any advances since you got down by that unworthy, ungrateful, and miserable social climbing son of a bitch. Nadja? Pinandinatan ni Macy ang kaibigan. Yeah, whatever. Irap ito sabay taas ng kamay sa ere. But please do yourself a favor, will ya? Natawa siya. Hindi kita masusundan. Oh, come on, woman. Give Joseph a chance next time he offered his gentlemanly attention to you, okay? He still got the hots for you, alam mo yan. Umamin ka. Wild ang imagination mo. Napailing siya sa kaibigan. Ako? Taas kilay pa nitong tanong. Frankly speaking, sa tingin ko hindi na-break ni Raven ang puso mo. Natigilan si Macy. Because he never had your heart to start with. Patuloy ni Nadja. Excuse me? Hay nako girlfriend, okay lang yun no? Hindi mo kasalanan ko na pamahal lang sa'yo si Raven over the years. Dahil sa sigat hirap niya para sa'yo. I mean, you must have loved him too. But let's face it, it was platonic. Hindi nakasagot si Macy. Yun bang dahilan kung bakit hindi siya devastated and affected to the highest level? But don't get me wrong, okay? Alam ko na mahalaga din siya para sa'yo. But you have to admit, you feel something very special for Joseph. Isang nanunuksong ngiti ang sumulpot sa mga labi ng kaharap. That's crazy, Nadja. It couldn't be love. Hindi namin kaanong kilalang isa't isa. If it's true love, who cares how long you've known each other? Argumento naman ni Nadja. Ewan, umiling si Macy. Naniniwala ka sa fairy tales. Alam mo to. Let's take Sleeping Beauty as an example. She was just singing in the woods and he was spotted by Prince Charming. They met for the first time and alas, they're in love. Same drill with Snow White and Cinderella. Napatawa si Macy. They're different. They're only stories. Sa kasino ba naman ako kumpara sa mga babaeng nakapaligid kay Joseph, diba? Oo, yeah. Namewang si Nadja. Fine then. What about your beloved Prince William and Kate Middleton? He didn't know she existed until he saw one of her photos. And she captured his heart. He is a prince. She is a commoner. And look at them now. They're married and are living their happily ever after. You really had it all worked out, huh? Tawa niya. Oh, don't be so engot, no? Ang swerte mo kaya nabiyag mong puso ng mga bunso ng mga Simeon.
Inilagay nito ang isang kamay sa tapat ng puso. Ang romantic kaya, it's like a fairy tale come true. Nginitian na lamang ni Macy ang nangangarap pang kaibigan. Oh, stop fidgeting, will you? Pagalit ni Nadia kay Macy na makababa na sila ng kotse. Nasa labas sila ng Hyatt Regency Manila kung saan gaganapin ang Christmas party. Iniisip ni Macy nagkamali siya sa pagpayag na ang kaibigan na magdesisyon para sa kanya ukol sa suot niya ngayong gabi. It was a black Empire waist cocktail in which she looked stunning and beautiful. It was haltered with plunging V neckline that revealed her cleavage so much. Pakiramdam niya tuloy sobrang exposed siya, and she thought that the lace hemline was too short sitting at least 3 inches above her knees. Don't fret, girlfriend. I mean, look at us. We're simply irresistible. Nag-pose si Nadia na tila ba isang professional model na kukuhanan ng picture. Bigla nanlaki ang mga mata ni Macy nang makita ang sarili niyang mayayamang dibdib na mas exposed kaysa nakasanayan niya. Oh, don't worry, will you? That's the whole idea kung bakit tayo nagpaka-fabulous. To make men swoon and make the girls jealous. Sus Mariosep. Tila kinilabutan si Macy. Baka naman rape ang abuti natin ito. Baliw. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Umirap ang dalaga. Isa pa, we wear a lot of less clothing than this back when we were having belly dancing classes, no? Well, that's different. Mga kapa-belly dancers lang naman natin na nakakakita sa atin nun. Hay nako, stop worrying, okay? Just enjoy the night. Nakangiting paalala ni Nadia sa dalaga. Na-impress si Macy sa magandang pagkakaayos ng party venue. Bonggang lahat mula sa ayos ng paligid, sa masasarap na pagkain, hanggang sa magandang dance floor sa gitna ng function hall. They were sure head-turners at the party. Ngunit kabaliktaran ni Nadia na proud at confident sa sarili. Alanganin naman at nahihiya si Macy. She felt so uneasy with her co-employees around. She felt totally uneasy knowing that her co-employees know what happened between her and Raven. Naglalaro sa kanyang isip kung ano eksakto iniisip ng mga ito. Baka iniisip na ang tanga niya na napaglaruan siya ng lalaki. Nakawawa siya. Nalakabi siya ngayon para magkunwaring hindi siya apektado ng breakup nila. O ang mas masama, baka iniisip nilang naghahanap siya ng lalaki ngayong gabi. At hindi nakatulong ang kaibigan na bigla na lang siyang nitong iniwan at nakipagsayaw sa boss nito si Mr. Silvestre. She felt so vulnerable all of a sudden. Naiwan siya sa kanilang mesa, nakantayuko lang upang umiwas sa mga tao roon. Quick, Macy, just hide in the restroom and you will be fine. Bigla niyang naisip na solusyon. Mabilis siyang tumayo at inikot-ikot ang mga mata upang maghanap ng restroom sign. Nang umikot siya, muntik na siyang napalundag sa gulat na mabungaran ng isang lalaking hindi niya inaasahan na makita kagad sa pagtitipon na iyon, si Joseph. I've been looking for you, Macy, sabi nito. He looked so gorgeous in his black tailored suit at ayun na naman ang crook smile nito na walang palya sa pagpapalundag ng kanyang puso. Lumunok muna si Macy bago sumagot. Even the way he looked at her tonight was so enigmatic. Nag-angat naman ang tingin ng dalaga. Ayaw naman niya magmukhang tanga sa harapan nito. Thanks. I was just on my way to the restroom to hide. Can I say that? I'm just looking for Nadia. She didn't really know what to say. I saw her dancing with Hector. She muttered. Alam na kaya niya yun, no? Macy, may I dance with you? Napasinghap na tiningala niyang binata. His eyes were tender as if they were pleading. I can't. I have to go to the ladies' room. Kung makikita ng mga tao na nakikipagsayaw siya sa kahit sino, iisipin nilang ginawa lang niya iyon para inisan sa Raven at wala siyang balak umakto ng gayon. Kaya mabilis ang talikuran sa Joseph. Hindi niya hinintay kung ano man ay iba pang sasabihin nito sa kanya. Nahiling na lamang niya na sana labayan na lamang siya ng lalaki. She had managed to make 5 steps only to freeze when she looked up again and found Raven and Cheska walking in her direction. Nakaangklang huli sa braso ng ex niya. They looked quite cozy with each other, actually. May galit na nadama sa dibdib si Macy, ngunit hindi niya yun maipakita dahil sa nervyos. Jesus! Can you please make me disappear this instant? She helplessly prayed. At malas talaga. Alam niya nakita siya ng mga to. She met Cheska's eyes and she smiled at her. Sigurado na siya na para sa kung anong rason, hihinto ang mga ito sa harap niya at makakausapin pa siya. Sinabi na nga ba niya maling ideya talaga ang pagparito niya. Nang bigla mula sa kung saan nadama na lamang ni Macy ang pamilya ng peasants ni Joseph sa kanyang tabi. Kamuntik siyang mapalundag ng ipatong nitong isang braso sa kanyang balikat. Napasinghap siya
na biglang inilapit ng husang lalaki ang bibig sa kanyang kaliwang tenga at bumulong doon. Don't worry, Macy. Just relax and follow my cue. Kanda kilabot si Macy sa ginawa ni Joseph at nawalan siya ng oras na magprotesta. Dahil pagangat ng paningin ay nasa harapan na sila ni Raven at Cheska. Napigil ang dalaga ng di oras ang kanyang paghinga habang ang kanyang puso naging triple yata ang bilis ng pagtibok. Good evening, Mr. Simeon. Macy? Si Raven ang unang bumati. Atas ng mabuting asal. He had a controlled smile on his lips. Good evening, Raven and Cheska. Nginitian to ni Joseph. So intriguing to see you, Macy, here. Tukso ni Cheska. Obviously, hindi ito apektado sa katotohanan na sila dati ng kasama nito. What can I say, Cheska? You slip. You miss. Joseph grinned. Of course, the smart comment was for Raven. So, kayo na ba ni Macy? Palipat-lipat sa kanilang pilya mga mata ng babae. Yup, walang babalang sagot ni Joseph. Macy was completely astounded. Nakita niya kung paano tumaim ang mga labi ni Raven. May pang-aakusa sa mga mata nito. Bigla siya nakadama ng panghimagsik. Ang hinayupak, ang lakas ng loob nito. Gayong itong naunang nang iwan sa kanya. And to think, gusto siya nitong itulak kay Joseph para lang maabot ang pangarap nito. Bigla, gusto niyang sugurin ng sampal ng dating nobyo, ngunit nagpakahinahan siya. Pinilit niyang ngumiti ng matamis. She was all fired up. She even wrapped her arm around Joseph's waist. Mamatay ka sa selos. You two-timing social climber. She actually felt good to think that. Hey, I know how awkward this is, but I'm happy for you both. Ngumiti sa kanila si Cheska. And I wish you all the best. She tried to smile as if she was triumphant. Well, we'll leave it to you then. Please excuse us. Si Raven ang unang sumuko sa unexpected encounter nila. Formal itong ngumiti. See you both around. Cheska cheerfully yelled out as her escort almost dragged her away. Nakadama ng ginhawa si Macy nang tuluyan ng maglaho sa kanyang paningin na magnobyo. That was brilliant, Macy. Tawa ni Joseph. Did you see his face? Napapantasikohang napabaling si Macy sa katabi. You're unbelievable. Gusto sana niyang sabihin sa binata, but she was taken aback when she realized his arm was still on her shoulder. Like, hello, tapos ng kanilang palabas, no? She opened her lips to say something when she heard a man clearing his throat behind them. Marahang binitawan siya ni Joseph. They turned around at the same time and found Mr. Charles Simeon, Joseph's father, at hindi ito nag-iisa. Well, son, I trust that you would formally introduce this very wonderful young woman to us. Medyo nakaarko ang mga kilay na magandang lalaki sa kabila ng edad. He looked amicable despite his commanding presence. Gayunpaman napalunok si Macy ng sunod-sunod. Pakiramdam niya sa sabog ang kanyang utak ng mga sandaling iyon. She haven't even processed her encounter with Raven and Joseph, saving her sorry face from the unexpected confrontation. And now this? It is a lot to take in. Nasa kanilang harapan si Charles at ang isang babaeng obviously ay may bahay nito. Another lady and 3 handsome men who look a lot like Joseph, and they all had gorgeous women by their side. Jesus! Is this Joseph's whole family? Ang mga mukha ng mga ito ay nagpapakita ng ekspresyon na masaya, naiintriga at nanunukso. Tumawa si Joseph na halatang hindi apektado sa nanunuksong tingin ng buong pamilya sa kanila. Sure, Dad. Bumaling to sa kanya. Macy, I'd like to meet my family. Charles, my dad, which of course you know already. My mother, Martina. He turned to the older lady who was all smiles at Macy. My grandmother, Anastasia. My brothers and their wives, Renzo and Elisa, Antonio and Desiree, Leonardo and Herminia. Bumuntong hininga ito. Everyone, I'd like you to meet Mackenzie Campbell Anderson. Oh, how wonderful to meet you, Iha. Galak na galak, naniyakap ni Martina si Macy at di pa rin makapag-react. Sumunod na lamang sa Agos at kumante ng yakap sa ginang. So, you are the reason why all of a sudden, our dear little brother did not want to leave the city. Ngisi ni Renzo. Nakipagbeso-beso din to sa kanya, maging ang misis nito. You, Joseph, won't stop talking about you. Pambubuko ni Leonardo sa bunsong kapatid. Gumiti ang huli habang si Macy pulang-pula ang mga pisngi dahil sa hiya. Hindi niya malaman kung dapat na siyang matuwa sa natuklasan. Oo nga't alam niyang never nang tinago na darama para sa kanya, pero matuklas ang alam yun ng buo nitong pamilya. Everyone said how nice it was to meet her and gave her a welcome kiss and a hug.
Lalong kinabahan si Macy nang lapitan siya ng lola ng binata. The old lady's face was happy and she swore she's almost teary-eyed. "Welcome to our family, Iha." Ibinuka ni Anastasia ang mga braso na para bang iniimbitahan sa yumakap dito na siyang ginawa niya. Pero may isang mali. Hindi siya nobel ni Joseph. Not at all. Nagpapasaklolon tumingin siya sa huli, ngunit ginitian lamang siya nito. "Sinong kasamang pumunta dito sa party, Iha?" Untag ni Martina. I'm with my friend, Nadja, ma'am." Magalang na sagot ni Macy. Tumawa si Martina, kinumpas ng isang kamay sa kanya. "Oh, please, don't call me that. It will please me if you will call me tita or auntie." Namula si Macy at agad na nagyoko ng ulo. "Would you and Nadja please join us at our table then, Macy?" Kay saya nang ngiti nito sa labi na di niya magawang tumanggi. "It'll be an honor, Tita Martina." Kamuntik na yata nakagat ni Macy ang kanyang dila. "The pleasure is ours, Iha." The older woman smiled. Nagpatiw na mag-asawa sa paglalakad. Sina Joseph at Macy naman nahuli sa grupong iyon. Napayoko siya dahil damang-dama niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Napaangat lamang siya ng tingin nang ginagap ni Joseph ang kanyang nanlalamig na palad. Her heart stopped beating once again when she felt his face right after, next to her ear. "I'm dearly sorry about the confusion, Macy, but please don't worry. I'll explain everything to them later." Pabulong pa nitong pangako. Namagangat ng mga mata si Macy sa kanyang unahan. Nakita niya nakangiti at nanunoksong tingin ni Desiree sa kanya. Bigla siyang pinamulahan ng mukha at nag-iwas ang tingin. Dahil punong-puno siya ng tensyon, nagpasunod-sunod ang lagok niya ng cocktail drinks. It is more than the social drinking that she planned to do tonight. Laman pa rin ang kanyang utak si Raven dahil sa matinding inis sa reaksyon nito. Pagkakita sa kanila ni Joseph na magkasama kanina, para bang siya nag-traitor dito. As if. And here's Joseph families all over her. Kung ano nang gustong malaman ng mga ito tungkol sa kanya. But she did not feel as if she was under scrutiny at all. They were just friendly and warm and sincerely wanted to get to know her. Napilitan siya makipagsayaw kay Joseph para na makawala sa pamilya nito. Everything was just too much. At the dance floor, a sweet and romantic music filled the air. With Joseph this close to her and his hands on the lower back and her arms on his shoulders. How could she help but he carried away? At hayun nga, ang binata nakatitig sa kanya na para bang siya lang nag-iisang babae sa mundo. "You seem so tense," komento nito. Macy sighed sharply. Even the alcohol did not help to ease my tension. Tapat na aniya. A half-grin showed up on her lips. "I don't know if I must apologize, but I quite like what happened tonight." All of a sudden, Macy felt her knees turning into jelly. Kamuntik na siyang nababay sa panalambot at napo sana kundi lang sa paghigit pa ng kasayaw sa kanyang bewang. "Are you alright, Macy?" Joseph was very concerned. Pinilit ni Macy na magangat ng tingin. I want to go home." Bulong niya sa mahinang boses. Joseph sighed. "You drank too quickly. That's why." Hindi naman to galit nang sabihin yon. "Kailangan ko lang umuwi bago pa ako makatulog dito mismo sa sahig." Sinubukan niyang tumawa. "I'll take you home." Kaagad naman nagprotesta si Macy. "No, kaya ko naman mag-drive." "No, Macy, ihahatid kita. I will arrange Nadja's transport when she's ready to go home. Ako na rin magpapatid ng kotse mo sa bahay mo bukas." He sounded as if he's got it all worked out. Gusto pa rin niyang tumanggi ngunit di niya masabi iyon dahil tila lalo siyang nakakadama ng pagkahilot panghihina. Tila siya agawan ng malay anumang sandali. Sumunod na lamang siya sa binata nang akayin siya nito palayo sa dance floor. Bumalik sila sa kanilang mesa kung saan naroon pa rin ang pamilya ni Joseph. Nagpaalam ang binata para sa kanilang dalawa. Macy tried to look for Nadja but her friend was not there. She was passive when the family told her not to worry and that Joseph would take care of her. Nangihinang tango ang ngiti ang sinagot niya sa mga ito. Ang sumunod na nalaman ni Macy, akay-akay siya ni Joseph palabas ng Hyatt Hotel. Habang nasa labas na naghihintay sa valley na maghahatid ng sasakyan ng kasama, bigla na lang nahilong dalaga at nakapikit na mahigpit sa braso ng binata. And then, she was in his arms.